Okay. Breaking news, no? Sa House of Representatives, yung impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos ibinasura ng House of Representatives. Okay? Binasura na nila. Ako, in-expect ko na ito. Kasi ang dami pong mga congressman na tuta ni BBM. Okay? Pakinggan natin ang kabuuhan na nangyari dito sa pag-final decision kasama itong si Congressman Luistro. Kilala na natin si Congressman Luistro. Isa rin yan, di ba? Si Congressman Luistro po ang nag-announce na binasura po ang impeachment complaint laban kay BBM. Ito yung nangyari ha. Pakinggan natin lahat. Play. With a vote of 42 in favor of the motion, 1 against the motion, and 3 abstain, the chair therefore declares the impeachment complaint of De Jesus insufficient in substance. Okay, so yun po ang nangyari ha. Sinabi nila na yung impeachment complaint insufficient in substance. So, sa madaling salita, wala na po, binasura na po ang impeachment complaint laban kay BBM. Ito yung full explanation, ipapaliwanag natin ha para maintindihan natin ng detailed, okay? Wait muna. Ito. Yan. Basahan natin what happened kanina. The House Committee on Justice reviewed an impeachment complaint filed against President Bongbong Marcos by Attorney Andre De Jesus. After reviewing it, they voted 42 ang nagsasabi na ibasura. Okay? Isa ang nagsabi na ituloy ang impeachment trial. 42 against 1. Yung tatlo nag-abstain. Okay, parang ang meaning siguro ng abstain ay parang neutral o wala, hindi sila nagdesisyon. Okay, to say the complaint is insufficient in substance. Insufficient daw ang complaint in substance. Anong ibig sabihin ng insufficient in substance? It means the complaint did not have enough solid facts, evidence, or legal basis to move forward. Parang mahina ang laman, more accusations than proof. Yan ang kanilang rason ng mga bumoto. Okay? Which is ang taong bayan tutol dyan, no? Ako heartily, no, alam natin na ang taong bayan, totoo, walang halong biro ha. Alam natin na ang taong bayan ay gusto talagang maimbestigahan itong si Bongbong Marcos. Kasi nagresulta talaga ang mga nangyayari. Especially doon sa flood control anomaly, di ba? Pero anong ginawa ng House of Representatives? Still binasura nila. What's the result? The impeachment complaint is basically dead at the committee level, meaning sa House of Representatives. Wala nang impeachment complaint. It will not proceed to a full impeachment trial. President Marcos does not face impeachment from this complaint. Meaning, yung nag-complain dito sa impeachment, hindi na ito matutuloy. Okay? Tayong mga hindi sang-ayon dito, syempre nalulungkot po tayo. Okay? Pero galit ang taong bayan. Tingnan nyo sa mga social media, tingnan nyo sa mga comments. Kasi ako po, seryosong usapan. Dapat ilista nila sino itong mga congressman na ito na bumoto na ibasura ang impeachment complaint. Ang 42.
i-ano ko dito ha, i-announce ko dito sa next vlog ko, no? Sino yung 42 na mga congressmen na bumoto na ibasura ang impeachment complaint. Itong 42 na ito, no? Dapat malaman ito ng taong bayan. Kasi ang mga reasoning nila wala sa hulog. Wala sa hulog. Sasabihin mo na hindi sapat yung ebidensya. Ang klaro na nga ng ebidensya eh. Ano pa bang gusto nyong ebidensya? Ha? Di ba? Ang daming mga lugar na binaha. Di ba? Ako, I am talking here about the baha pa rin eh. Kasi yun yung pinakamabigat na dapat nating ireklamo kay BBM. Nagmamayabang siya na 5,500 flood control projects po ang kanyang pinagawa. Siya ang pumirma dyan, lahat-lahat inaprubahan niya, pero bumaha ng bumaha ang Pilipinas. Yun, hindi pa ba sapat ang ebidensya doon? Tapos sasabihin nyo insufficient ang substance ng complaint? Alam mo, kayong mga taga House of Representatives, sobra lang halata kayo na kayo po ay hindi para sa taong bayan. Halatang halata po kayo na nagkampihan lang kayo kasi gusto nyong mananatili sa pwesto at takot kayo sa administrasyong Marcos. Pero sa totoo lang, you are not for the Filipino people. Kaya ako sasabihin ko sa inyo, kaya ang hirap umunlad itong bansang Pilipinas, sa totoo lang. Kaya ang hirap talagang umunlad. Mahirap umunlad kasi ang dami na kasing mga chances na pwede nating baguhin ang bansa natin, pero dahil dito sa mga government officials natin, mga congressman natin, wala eh. Sariling interest lamang po ang kanilang inaatupag. Ito, duda ako dito. Itong 42 na mga congressmen na bumoto na ibasura, wala. Takot ito kay BBM or nabigyan ito ng instruction ni BBM na huwag niyong ituloy ang impeachment na yan. Kasi kung itutuloy nila ang impeachment na yan, kapag si BBM ay ma-impeach, syempre si VP Sara na ang magiging presidente. At kapag ma-presidente si VP Sara, alam na natin kung ano ang mangyayari. Di ba? Yang mga congressman na mga kawatan dyan sa House of Representatives, talagang makukulong yan kapag si VP Sara na ang ma-presidente. So naiintindihan ko na bakit hindi pumasa ang impeachment complaint dyan kay Bongbong Marcos. Di ba? Walang sapat na ebidensya kaya binasura ninyo. Parang wala sa hulog. Parang wala sa hulog. Okay? Kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, ano sa tingin ninyo? Sang-ayon ba kayo sa desisyon ng House of Representatives na ibasura ang impeachment complaint laban kay BBM? I-explain nyo ang opinion nyo at babasahin natin yan. Okay? Like, share this video para kakalat ito sa taong bayan, and subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, sa mga bago pa lang dito, para lagi kayong updated sa ating mga trending na mga balita. Okay? So guys, ayan na po. Bad news, pero sige lang, tuloy lang tayo kasi alam naman natin ginagawa nila yan kasi pang protekta sa kanilang sarili, kasi alam nila hindi na sila uubra sa 2028. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas, and God save the Philippines pa rin, no? Kahit alam natin na dihadong-dihado na tayo
sa liderato ng bangag na administration. Okay? So, bye-bye!